Ngayon na ay pag-uusapan natin ang Chapter 6 ng Dragon Ball Kakome. Ngayon na ay mag-recap na muna tayo sa last chapter, at sa last chapter nga ay ating nakita ang tatlong malakas na admiral ng planetang Sadala, kung saan ay nagalit nga ang mga ito sa asal na ipinakita ni Vegeta sa mga tauhan nito. Dahil dito ay na-trigger nga itong si Vegeta na labanan ng mga ito dahil nga din sa pag-trigger sa kanya ng mga ito. At sa panel na ito ay nag-transform na ng si Vegeta sa Super Saiyan Blue. Dito na nga papasok ang Chapter 6 na pinamagatang Legitimacy. At sa unang panel nga ay ating makikita dito itong si Vegeta na kasalukuyan naka-Super Saiyan Blue form. Sa moment na ito ay talagang gulat na gulat nga dito ang mga mandirigma ng planetang Sadala. Pati na nga din ang tatlong admiral. Dito nga ay sinabi ni Vegeta na umalis kayo kung gusto nyo, mga duwag. Pero huwag kayong hihiyak bagay, dumating ang oras na darating ang mga kalaban para patayin kayong mga tao. At ilang segundo manang ay mabilis nang umatake dito si Roba mula sa likod ni Vegeta, pero makilis niya nang itong naiwasan ng ating bida at punta na agad si Vegeta sa likod ni Roba. Pinuntok na lang ito ni Vegeta dahilan kaya na ito ay tumalsik ng malayo. Pero itong si Lariat nga ay sumugod na din at umatake na ito gamit ang isang smoke screen. Ngunit mabilis nga lang itong kinapitan ni Vegeta at sinikmuraan nga niya ito. Na talagang nagpahirap dito kay Lariat. Si Tenel naman ay umatake na din kay Vegeta mula sa likod, ngunit dahil nga sa bilis nitong si Vegeta ay naiwasan nga niya ito at nag-counter nga siya dito ng isang malakas na sipa na rektang tumaman dito kay Tenel kaya nga kumansik din ito ng malayo. Dahil nga sa lakas ng pagtalsik dito ni Tenel ay nagresulta nga ito ng pagbuo ng isang malaking bundok. At after nga ng pangyayari na yun ay sinabi nga dito ni Vegeta sa isang alagad niya na kung makatingin ka sa akin akala mo isa akong halimaw, pero naiintindihan mo ba ngayon ang nararamdaman ng pagiging mahina? Naiintindihan mo ba na hindi mo kaya o wala kang kakayahan na protektahan ang sarili mula sa mga malalakas na kalaban? Sa moment nga na ito ay nagkaroon nga ng sobrang lakas na pagsabog, dito pala ay nag-Super Saiyan na itong si Tenel. Agad nga nitong sinabihan ang kapwa-admiral niya at sinabi nito na mag-Super Saiyan na kayo. At wala pang ilang segundo ay nag-Super Saiyan na nanding dito si Roba at Lariat at naghahanda na nga ang mga ito para umatake sa ating bida. Si Vegeta nga ay nakangiti pa dito. Ngunit sa moment na ito ay dumating nga itong si King Sadala. At sinabi nito na nakakadiri, katulad ng nasa isip ko, sa panahon ngayon ay robot na lang talaga ang mapapagkatiwalaan. Mas nagiging maayos lang kayong lahat sa tuwing niloloko niyo ako. Salita naman dito si Vegeta at sinabi nito na hayaan nga daw siya ng King na ayusin ito para sa ikakabuti ng lahat. Sagot nga dito ng King na ayusin. Wala akong pakialam dyan, pero kahit kailan ay huwag niyong gagamitin ang demonyong transformation na yan dito sa planeta ko. Bagay mahuli ko pa ulit kayo, ako na mismo ang magpapalayas sa inyo. So guys, general nga dito ang pagkakasabi ng King, ibig sabihin lahat nga silang sangkot sa kabuluhan na yon ang napagsabihan. Sa moment na ito ay bumalik na nga si Vegeta sa normal form niya at agad nga nitong tinawag si Bulma. Sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa napakasukol na lugar na ito kung saan ay ating makikita ang isang halimaw na nasa tubig. Si Heat at Frost na ay nandito rin. Parang nihahag nga nila Heat ang halimaw na ito. Sa moment na ito ay mabilis nang sumisid ang halimaw sa tubig at mabilis na nga itong naglamoy. Sinabi pa dito ng halimaw na kaya nga daw niyang maglamoy sa tubig ng sobrang bilis sa habang 25 minutes, kaya sigurado ako na naligaw na ang mga yon. Ngunit sa paglingon nga dito ng halimaw ay nasa likod nga lang itong si Heat at Frost. Dahil dito ay sobrang nainis nga ang halimaw dito at mabilis nga itong umatake ng sobrang daming parang kaliskis na mabilis namang naiwasan dito ni Heat. At si Heat nga ay naghanda na dito para umatake. Si Frost nga ay nakahabang lang dito at pinapanood nga nito ang mga ginagawa ni Heat. Sa point na ito ay muntik na nang tamaan si Heat ng atake ng halimaw pero mabilis naman ditong hinatake ni Frost ang atake na ginawa ng halimaw dahilan kaya nga naiwasan ito ni Heat. Sa point na ito ay nagkatinginan nga si Heat at Frost. Salita nga dito si Frost at sinabi nito na you're welcome. At dito nga ay mabilis na pinatay ni Heat ang halimaw at ang sama nga ng tingin nito kay Frost. Sa kabilang banda nga ay tuloy pa din si Heat sa paghahat ng mga halimaw dito kasama itong si Frost. At nangaatake na nga ulit si Heat dito para patayin ang isa pang halimaw ay ginulahan nga siya dito ni Frost na talagang kinagamit dito ni Heat. Nagsalita nga dito si Frost at sinabi nito na sobrang dali nga lang daw maging assassin. Ngunit sa point na ito ay mabilis nang lumapit si Heat dito kay Frost at kinapitin nga nito ng sobrang higpit ang braso nito at sinabi na ano daw ang problema nito. Sagot nga dito ni Frost na hindi mo magawang matamaan ang target mo or mas magaling lang talaga ako sa'yo.
Dito nga ay sobrang galit na galit nga si Heat dito at sinabi nito na wag na nga daw sumama itong si Frost sa kanya, kaya nga daw niya mag-isa, at sobrang higpit na nga ng pagkakapit dito ni Heat sa braso ni Frost. Si Frost naman ay nagsalita nga dito at sinabi nito na ouch, masakit na, tatanggapin ko lang yan ngunit sa isang kondisyon, ipakita mo sa akin na malakas ka. Dito nga ay naghanda na si Heat at sinabi nito na lumapit ka at maglaban tayo. At sa kabilang banda naman ay napunta ang scene dito sa Grand Priest Palace kung saan ay atin makikita itong si Grand Priest na kasalukuyan nakaupo sa throne. Kita nga sa mukha ng Grand Priest na parang meron na itong iniisip. Sa point na ito ay tinawag nga ng gwardya ni Zeno itong si Grand Priest at sinabi nito na ginagawa nga daw nito ang lahat para pagtakpan si Grand Priest dito kay Lord Zeno. Pero hindi nga daw ito magtatagal kasi nga daw malalaman at malalaman pa din daw ito ni Lord Zeno. Sagot nga dito si Grand Priest at sinabi nito na hindi nga daw ito isang big deal. Agad namang sinanayunan dito ng gwardya ni Lord Zeno. Sa moment na ito ay makikita nga itong si Grand Priest na talagang seryosong seryoso sa point na ito. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito kay Gohan kung saan ay kasalukuyan nga nitong kasama sila Jiren. At makikita nga dito ang bangkay ni Belmont na nakabalot sa gasa. Akala nga dito ni Gohan na patay na si Belmont, pero nagsalita nga dito si Jiren at sinabi nito na si Margarita na daw ay walang karapatan para ibalik ang buhay ng isang mortal or gods na pumanaw na. Pero gayon pa man ay may pag-asa pa rin naman na kasama pa natin itong si Lord Belmont. Dahil nga sa pangyayari na ito ay talagang namangha si Gohan dito at sinabi nito na ito nga daw ang dahilan kung bakit siya sumama dito kay Jiren. Pati na din kung paano niyo ibinabahagi sa iba ang justice. Sagot naman dito ni Topo na kung ako ang tatanungin mo ay mali talaga na kami ang pinili mo. Dahil nga dito ay nagulat nga itong si Gohan at agad nga itong humingi ng tawad kay Topo, baka nga daw siya ay nakakabala na sa mga ito. At sa point na ito ay nagtataka nga si Jiren at sinabi nito na wala pa nga din daw. Si Topo naman ay nagsalita na din dito at sinabi nito na makinig ka Gohan, medyo na-tense kami nang sinagawa namin ang ritual na ito pero hindi ka naman namin sinisisi. Salita na din dito si Jiren at sinabi nito na hindi nga daw niya hahayaan si Gohan na makapasok sa kanilang samahan, ngunit may isa akong request para hayaan kang makasama sa aming pangkat, kung papayag ka, isasama ka namin sa isang mission at titignan namin kung qualified ka ba para makasali sa aming pangkat. Sagot nga dito ni Gohan at sinabi nito na syempre papayag ako, salamat Jiren. Si Dice po nga dito ay nakaramdam ng kakaiba dito sa bangkay ni Lord Belmont at sinabi nito kay Jiren na naririnig na nga daw niya ang paghinga dito ni Lord Belmont na talagang nagpasaya dito kay Dice po, Jiren at Topo. Sa next panel naman ay napunta ang scene dito sa planetang Monster Island kung saan ay dito nga si Android 7 nakatira at ito ngayon pinapangalagaan niyang gubat. Sa moment na ito ay nakita nga niya ang isang spaceship na bumagsak sa lugar na kanyang pinapangalagaan. Dito nga ay ipinakita itong isang mortal at hinahanap nga nito si Android 17. Sa moment na nga na ito ay sinabi nga ni Android 17 ano nga ang ginagawa nito dito. Ang balak nga lang dito ng mortal na ito ay ang makipagkampihan dito kay Android 17. Nagsalita nga dito si Android 17 at sinabi nito na after niyong makipag-team up sa akin, kukuhaan niyo ako ng DNA test ganun ba? Salita naman ng mortal at sinabi nito na isang hibla lang naman ang buhok yun. Sagot nga dito ni Android 17 na hindi nga daw siya interesado sa proposal nito. Salita nga ulit dito ang mortal at sinabi nito na paano mo maproprotektahan ang pamilya mo kung wala kang sasamahan. Sagot nga dito ni Android 17 na hindi nga daw niya kailangan ang mga ito para protektahan ang pamilya niya. Sagot nga dito ng mortal at sinabi nito na walang alam mo ba kung sino ang mga makakalaban natin? Sagot nga ulit si Android 17 at sinabi nito na wala nga daw siyang pakialam kung mamamatay sila edi mamamatay sila. Pero sa moment na ito ay natakot nga ang anak dito ni Android 17 at sinabi nito na ayaw nga daw niyang mamatay. Dito nga ay nagulat si Android 17 at talagang naawa nga ito sa kanyang mag-ina. Dito nga ay pumayag na si Android 17 na sumama dito sa mortal na ito. At dito na nga natapos ang chapter na ito. Like and share guys, salamat po.